Hi guys, so come with me to make an aesthetic house in my village. Or could I say town? Sa sunod-sunod na mga sakuna at kalamidad sa piolo ang hiyaw ng ating mga kababayan. Okay, so need to clean up all this junk. Because what is it doing? So first, this will be like the study room. It's kind of very like that. And then now we need a table. It will be this table. And she really likes cinnamon. Okay, and we add the chair. Gustong gumalaw-galaw pero hindi na makagalaw. Sandali lang, okay. Baka naman osteoarthritis na yan, ha? Huwag na magpaka-okay pa. Kasi nga, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito meron glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise. Talaga namang hindi ka na magpapaka-okay pa. OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Malibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson's and other leading drugstores. Pero mahalagang pangala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa oras nga po na 6:49 ngayong na pong Monday morning. Ito ang News 5 sa 105.9 True FM, RTTV, 1PH TV5 at maging sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalaki at pinakasimplanteng balitang dapat yung malaman. Ako po si Ted Pailon. At sa kanan naman, DJ Shortcut, ako po si Arnold J. Ang News 5 sa ibang Cinnamon. You get a cinnamon surprise. Matapos nga pumuli ang kalupaan ng Luzon, muling namataan ang bagyo sa may baybayin ng Baknokan sa La Union. Hindi kumikilos ng pakanluran, hilagang kaluran at meron pong taglay na lakas ng hangin na abot sa 150 km per hour at pagbugso naman na hanggang 230 km per hour. Inaasahan po ituloy ang lalabas po sa West Philippine Sea ngayong umaga. Sa ngayon, ito po ang signal number 4 sa western portion po ng Nueva Vizcaya, Mountain Province at maging sa Ifugao. Ito po ng Abra, Benguet, Central at Southern portion po ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, pati po sa northern portions ng Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Signal number 3 naman sa southwestern portion ng Cagayan, western portion ng Isabela, southern portion ng Apayao. Let's add some stuff so it's not empty like my other place. Signal number 3 pa rin sa Quirino, southern portion ng Ilocos Norte. You're kidding, Rizzo. Cinnamon. Nueva Vizcaya at Nueva Fine, Ecija, Cinnamon's best friend is Kuromi. portions of Bulacan, Pampanga at sa nalalabing bahagi naman ng Tarlac, Zambales at northern portion ng Bataan. Nakataas ang signal number 2 sa nalalabing bahagi ng northern Luzon, pati na dito sa Metro Manila, sa mga probinsya ng Calabarzon at sa Marinduque, northern portions ng Mindoro, Camarines Norte at northwestern portion ng Camarines Sur. Signal number 1 po naman sa Batanes, Northern Palawan, Calamian at Cuyocanan. Ng labing bahagi po ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate at Rondon. Hanggang sa labing bahagi po ng Mindoro, Samar, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique at Caluya Island. Sa kaugnay namang balita mga kapatid, wala nang pasok sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa super bagyong Uwan. Suspendido na ang klase sa lahat ng antas hanggang bukas. Don't ask why the news is playing and why it's Tagalog. Cagayan Valley at Central Luzon. Wala rin pasok sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol, pati na sa Eastern, Western at Central Visayas maging sa Negros Island Region. Wala namang pasok ang mga opisina ng gobyerno ngayong araw
San NCR, Cordillera, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Eastern Visayas. Pero hindi kasama dyan ang mga opisina at ahensya na may kinalaman sa essential services tulad ng emergency response at disaster preparedness. Abiso rin sa mga motorista, suspendido na ng MMDA ang pagpapalipad ng number coding scheme ngayong Lunes. This is photo paper. PE. Anyos naghina sa Cabalogan City, Samar. Matapos niyang subukan manong-isalba ang kanyang mga alagang manok pero nakabunan siya ng nawasak na bahay. Isa rin po ang naiulat na namatay matapos kung marunod naman sa Bicol Region. Ito po'y inaalam pa ng Office of Civil Defense. Sa kabuuan po naman ay umabot na sa higit na 1 milyong residente. Kaso, dahil pa rin po sa super typhoon sa iba't ibang mga rehiyon sa bansa, inaasahan kung tataas pa ang mga datos na mga ito sa darating na araw. Sa outdoor na balita, mismo ng Interior Department at Philippine National Police na ang namuna sa mandatory evacuation sa mga high-risk na lugar na tatamaan ng super bagyong Uwan. Ayon sa DILG-IND, ay nilabas na silang guidelines kung paanong palilikasin ang mga residente kung magmatigas at tumanggi pa rin sumunod sa preemptive evacuation. Otorisado raw ang PNP at mga LGU na sapitan na silang palikasin. Una nang sinabi ni Defense Secretary Bibo Chodoro kahapon na malaking problema ng mga otoridad ang mga residente ayaw lumikas. Paalaala ng kalihim na lalagay sa alanganin pati ang buhay ng mga rescuer kung lumala ang peligro tulad ng pagbaha bago sila magpa-rescue. Nagbabala rin si Chodoro na may pananagutan sa batas ang mga magmamatigas sa forced evacuation tuwing may sakuna. Alas 6:54 na po ang ating tamang oras ngayon. Trilawin po naman ng isang taon ng Pangulong Marcos Jr. ang state of national calamity sa buong Pilipinas dahil pa rin po sa pinsala ang iniwan ng bagyong Tino. Sa visa po ng nilabas niya ang Proclamation number 1077, inaatasan po ng Pangulong Marcos Jr. ang lahat ng government agencies na ituloy ang pagtugon at pagbibigay po ng tulong sa mga sinanata. Sa pinakauling datos po ng Office of Civil Defense, umaabot na sa 224 ang patay sa bagyong Tino. Pinakamaraming mga kapatid dito ay nakitala po naman sa Cebu na umabot sa 158. Umabot po naman sa halos 160 million pesos ang pinsala ng bagyong Tino sa sektor ng agrikultura. 5 minuto bago balitang lalahigan na tayo mga kapatid. Libo-libong residente na ang inilikas sa Aurora dahil sa naglalakihang mga alundala ng bagyong Uwan. Umaga pa lamang kahapon nang magsimulang bumampas ang tips na alon. Sa tindi nito, nakatakbo na ang ilang residente na hindi nakabutan ng tubig dahil sa tago. Sa bayan ng Dingalan, halos anurin ang mga tricycle na nakaparada sa gilid ng kalsada. Nakakita ng ilang residente na abandonahin na ang ilang bahay na nasira nang tumaas ang tubig sa ilang komunidad. Napuruhan din po naman ng hagiliting bagyo ang Bicol Region, partikular po ang Catanduanes. Tila po nagkabuhawi sa ilang mga bayan doon. Halos nga po magsimula Ito na stapler. dahil sa sobrang lakas ng ulan na sinabayan po rin po ng malakas na hangin. Tinagpas na rin po ng daluyong storm surge ang mga kalsada. May mga nagmistula rin pong ilog dahil po sa rumaragas ang baha. Sa bayan po ng Pandan na wash out na ang ilang mga bahay sa tabilis po ng dagat. Nagkalat din po ang mga bubong at dingding dahil sa pagwasiwas ng hangin na inaano pa rin po ng baha. Ako na rin po ang mga daluyan ng tubig dahil sa lakas ng ulan sa bayan ng Pangariban. Pabugtubig sa ulan at malakas na hangin ang nararamdaman sa probinsya ng Isabela. Mahigit 6 na residente ang inilikas. Pinakamalaking bilang ng This evacuees ay mula sa Macolacon kung saan higit 1,000 residente ang nasa evacuation center na mula noong araw ng Biyernes dahil sa preemptive evacuation. So this is May mga perfect pwersa ng actually. Philippine Army na kapwesto sa mga baybaying bayan ng Palanan, Dinapige at Etiague upang tumulong sa mga operasyon sa kalamidad. Nagbabala naman ang pag-asa na posibleng umabot sa higit 3 metrong Don't ask where the storm classroom surge is. sa mga baybayin na bahagi ng Cagayan at Isabela. Naman ang masamang panahon
Atid na ng Super Typhoon Uwan sa Negros Oriental na hindi pa rin nakakabangon sa matinding pinsalang iniwan ng nagdaang bagyong Tino. Nagkalat ang mga bato, mga nawasak na bahay at sinasira ang mga sasakyan sa lalawigan po na iniwan ng bagyong Tino. Ang ilang po ng taga roon ay nagpaskil na ng mga karatula sa gilid ng kalsada na humihingi po ng ayuda o tulong. Marami pa rin po ang nasa evacuation center mula na gumagupit ang bagyong Tino. Hindi na po sila muna umuwi sa kanilang mga tahanan dahil pa rin po sa takot sa panibagong bagyong Uwan. Naglalakihan ang roon ang bumangkas sa mga bangkala ng Marinduque bunsod pa rin ng bagyong Uwan. Sa mga kuha ng Philippine Ports Authority o PPA, halos wala nang makita sa ilang pantalan dahil din sa malakas na ulan. Kabilang sa mga apektado ang Port of Balanahan at Port of Cavite. Pahirapan din ang supply ng kuryente ngayon sa probinsya. Pinaghandaan tumakan ng Baguio City ang masamang panahon hatid ng bagyong Uwan. Tinabasan po ang ilang mga pine trees na pinangambahan nga pong matutumba dahil pa rin po sa lakas ng hangin. Nagugot po naman doon si Mayor Benji Magalong. Tinayak niyang walang mga basura na maaaring bumara sa mga daluyan po ng tubig. I know this one, Knockers upstairs. Ng mga trapal sa kanilang mga taniman at ng strawberry at gulay ang ilang So deep. mga magbubukid. May mga nag-aaral rin po mas maaga para Emptiness. masiguro ang kanila pong produkto ay hindi madulugin. Sa oras na 1 minute before 7 o'clock in the morning, good morning mga kapatid! Ang importante lang po sa panahon, ano man po ang panahon, umaraw man umulan, hindi ka pumapalya at baka sabihan ka ng ganito. Ito ang para sa'yo, Pagsito. I think the dress is right here somewhere. See it. Todo ang arangkal. Bravo! Katalaga! Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, sa Mosca Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Mabuhay ang ating tropang Bravo! Samantala po naman sa lahat po naman nasa construction business, sana po ang inyong pong mga pagawain ay hindi apektado ng Super Typhoon Uwan. Tandaan natin ha, kapag pinag-uusapan natin yung mga light steel frames, sa J-Yamas na setting the standard for light steel frames, certified by the Bureau of Philippine Standards, kaya naman may PS mark, kaya maasahan ang kanyang field safety. Para po sa ating pinagkakabitan ng kisame dinding, J-Max Light Steel Frames, protektado ka, walang kakaba-kaba at duda. J-Max Light Steel Frames, itanong ko lamang sa ating mga kaibigan na nakakaalam ang mga counter-work sa inyong mga suking hardware at dipo. Sabihin ka agad, ito lang ang gusto ko, J-Max Light Steel Frames. Mabibili yan sa Juan Prado Construction Supplies, dyan po naman sa Santa Ignacia, sa Tarlac. Ayun o, Juan Prado Construction Supplies, Santa Ignacia, Tarlac at sa GLM Lumber and Construction Supply Incorporated. Yan po ay sa Baliwag, Bulacan. Ayun, GLM Lumber and Construction Supply Incorporated, Baliwag, Bulacan. At itanong po sa lahat po natin, kaigan dyan sa inyo pong mga suking hardware at dipo ang proudly, definitely setting the standard in light steel frames. JMX Light Steel Frames. Mga kapatid, 7:01 na po in the morning. Ako po ay tayo magpapala sa ating mga viewers. Okay, I'm just gonna organize this. Okay, organize it. So yeah, let's build the characters. Wow. What in the world is this? Delete. We just need 2 characters. Ted Filon at DJ Chacha, Monday to Friday, 8 a.m. sa RPTV. Para sa Pinoy.
Christmas season is finally here. May mga naninibago, may nasasabik, at may abala pa. Pero kahit ba Pasko, magagawa natin creamy special ito. May you have a special handaan with Lady's Choice. Dahil kompleto tayo, handa ako ng paborito nyo. Mas buo ang sarap with your cubes. Buong-buo ang meaty sarap. Wala ang pasto sa pansit. Adobo, spaghetti ko. Sarap nito. Mahiwa. Galing talaga. Buong ang pasto. Lord. Tara sa masayang tanghalian kasama ang Tabarkad sa Eat Bulaga dito sa RPTV para sa Pinoy. Long hairstyle tayo for the show. Ako pang hair ko. Let's grow it. Sunsilk Strong and Long with aloe vera, biotin, and castor oil. For hair that's 3 times stronger and fitter looking as it grows long. How amazing! Sunsilk! Dito na tayo! Amoy favorite ka! Dahil kompleto tayo, handa ako ng paborito nyo. Mas buo ang sarap with your cubes. Buong-buo ang meaty sarap. Wala ang pasto sa pansit. Adobo, spaghetti ko. Sarap nito. Mahiwa. Galing talaga. Buong ang pasto. Lord. Your favorite NBA stars are ready to dominate the hardcore. Catch the 2025-2026 NBA season on these platforms. Yung mga lodi mo dati sa campus, ngayon, nasa liga ng bayan na. Mas bigatin ang laban, mas malupit ang galawan, at syempre, mas solid ang panalo. Dito, malakas ang may angas. Kilalanin ang new breed ng Pinoy bowlers sa PBA 50 Philippine Cup tuwing Wednesday, Friday, Saturday at Sunday. Live sa RPTV para sa Pinoy. Inklusibong mga balita, mabilis na ihahatid sa Ibabahagi lahat ng mga bagong pangyayari. Buscaban para sa Frontline Express. Frontline Express dito sa RPTV para sa Pinoy. Dobre ang kwenta, cotton ka ang saya. Samahan niyo kami sa Mas Pinakwera. Wow, mali! Wow, mali, doble tawa dito sa RPTV para sa Pinoy. Okay. Update pa rin po sa mga hinagupit ng Bagyong Juan. Balikan natin sa NCRRMC Headquarters si Tito Monty Lopez. Tito Monty, ano pa ang mga dapat malaman ng ating mga kapatid dyan? Tito Mon? Yes, Mami Dims, good morning sa iyo. Dito pa rin natin tayo sa Office of Civil Defense at kasama pa rin natin ang spokesperson na si Sir Juni Castillo. Sir Juni, good morning po ulit. Morning, Monday. Ayun sir, kanina pa napag-usapan nga rin natin yung mga naging casualty natin. Sir, kumusta naman po muna yung mga rescuer pa rin natin na nandun sa mga naapektuhan lugar po? Oo, yun, sabi ko nga kanina, no, naka-deploy ito at naka-standby, no, itong mga ating search rescue teams, no, lalo na specifically yung mga nasa lokal na pamahalaan natin, no. Ganun din yung mga regional at mga national na mga search rescue teams natin, naka-standby ito, no. Pero syempre nga, kung tinatanong mo kung kumusta, no, syempre magkakasunod ito ng mga lindol, bagyo, no, baha ng mga, no, so, servisyo talaga. Talagang pagbibigay po. Ayun, sir, meron nga rin po pala na po sa mga SOCMED natin na yung iba po natin mga kababayan daw ay hindi po na-rescue. Sir, na parang kumalat na maganap yun. Sir, ano po masasabi niyo po doon? Paano sila makakainin ng tulong po sa kanilang mga tanggapan po? Kung kaya kasi kung may access no, sa telepono, ito pa rin Unified 911 ang ating ginagamit.
And then kung meron naman pong access sa kung ano man, no, kung may komunikasyon pa, telepono, mahalaga syempre na alam natin yung mga lokal na numero, no, ng ating mga LGUs, no, ng mga lokal na pamahalaan. Kasi kumbaga sila yung mga frontliners at saka mga first responders natin kung tawagin. So doon nila mas unang makuha yun. Yung mga hindi pa napupuntahan, ano, kung titingnan natin, no, depende syempre sa lawak ng epekto. Unang-una, depende kung kaya na ba ng rescuers, di ba? Kasi kumbaga, while they are responders, no, in trade, no, pero again, hindi natin tinitingnan, no, they are not superheroes, kumbaga, no. Tinitingnan din syempre yung kapakanan, safety, no, of the responders, yun yung unang-una. So kapag hindi pa talaga kakayanin, so maghihintay yung konti, no, tinatansya na kung kailan na pwede nang pumasok, no, para ligtas sila, no, at makapagligtas, no. baby. Sir, madalas po nagiging problema din ng mga rescuer natin kapag mga nagpapa-evacuate po sila. Ano po yung kwento po natin sa kanila na nagiging nararanasan po nila kapag ito mga kailangan na kayo lumikas? Ano po nagiging problema po ng mga rescuer natin po? Sige, opo, no? Yun, kaya ngayon kung mapapansin ninyo, kapag may ganitong paparating na malakas na bagyo, no, ang una talagang ginagawa ay tinitingnan yung mga kababayan natin na nasa peligro, no? Tapos kung kailangan po talaga, ilikas sila, no? Para mas ligtas ang buhay ng ating mga kababayan, ng ating mga kapatid. Pero syempre, pangalawa din po, no, ang buhay din ng ating mga rescuers, no? Kung halimbawa po sa kasagsagan ng pagbaha, na malalakas yung agos ng tubig, no, malalakas yung hangin, no, ang abiso po kasi talaga sa atin, no, dapat we stay indoors, no, na hindi tayo nasa labas, no, para hindi malagay sa peligro. So ganun din po yung mga rescuers natin, no, na kaligtasan din ang dapat isipin ng mga rescuers at saka ng mga ililigtas nila. Kasi kumbaga ang una nating purpose is iligtas yung buhay, no, ng ating mga kababayan. So both ng mga ating mga residente at saka ng mga rescuers also. Kadalasan iba sir, hindi sila sumusunod eh. Parang nananatili po sila sa bahay nila at talagang nag-ano sila eh. Parang hindi, kailangan may manatili sa bahay para may magbantay. Sir, mukhang sa studio po natin, meron po yata katanungan tayo. Ano ba? Okay. Ito sir, habang di po na namin katanungan sir. Ito sir, di ba lagi natin ano po yung pangangalaga po sa mga nire-rescue natin. Sir, sa tingin po ba sapat din ba yung mga pangangalaga sa mga nire-rescue naman? Yung mga ano nila? Kalagayan naman nila. Meron po bang gano'n tayo na consider? Paano ba sila kailangan pangangalagaan? Opo, syempre, no, yung ating mga rescuers man yan, no, yung mga DRRM workers, ika nga, no. Unang-una, syempre, depende syempre kung LGUs ito, kung regional, no, or nationals, yung pangangalaga doon. Unang-una, syempre, sabi ko nga kanina, safety, no. So, importante yung mga trainings nila, di ba, maayos yun. And then, ang isa din siguro, no, yung, kunyari, mga hazard pay at mga kasama yun doon yung pangangalaga. So, kaya actually, meron isang, naitanong mo yan, meron isang batas o panukalang batas na isinusulong din natin, no, yung Magna Carta for DRRM workers, no, para at least sa kapakanan din ng ating mga DRRM workers, no, kung ito man ay pagdating sa hazard pay, no, yung mga overtime pay, yung mga simpleng gano'n, no, para na kumbaga sa kapakanan din ng ating mga rescuers. Lalo ngayon kung mapapasin niyo po, no, tuloy-tuloy magkakasunod, no, magkakaibang hazards na nararanasan, no. So yung ating mga DRRM workers sa local, regional, and national level, so medyo nasasapak din talaga, no, at saka nalalagay sa peligro. Kaya isa pong mahalagang panukalang batas yun na kung sana maipasa ay mapapagalagaan din kapakanan ng ating mga DRRM workers. So, saludo po tayo sa mga rescuer natin. Sir, pamuling tanong po natin sir, saan po rin tayo nakukuwanta po natin sa mga nahilig po ng tulong? Opo, no, doon sa mga kababayan natin, nag-include pa rin 911 pa rin ang ating ginagamit. Pero mahalaga po, no, alam natin dapat yung mga lokal na numero pwede nating tawagan. Because at the end of the day, ang unang-una pong makaka-responde sa atin ay yung responders doon sa lokal na pamahalaan, doon sa mga national agencies na nandoon sa mga komunidad, no, sa mga munisipyo, sa mga cities, no, like itong ating BFP, PNP, di ba, kung may AFP, PCG at iba pa, no. So dapat alam natin yung mga numerong yun, no, para yun ang una po kasi maging first responders natin. Okay sir, maraming salamat po sa ating spokesperson ng Office of Civil Defense, Sir Juni Castedo. Sir, maraming pong salamat. Patuloy po kami nakahantake dito
sa News 5. Yan muna ating biyahe update. Dito ang ating update natin mula sa Office of the Best. Back to studio. Andito mo yung mga numero nga po na yan ay available din sa News 5 everywhere on Instagram and all of the social media platforms po ng News 5. Maraming salamat po sa Junie Castillo, spokesperson of Office of Civil Defense, and of course, Tito Monty Lopez. Silipin po ulit natin ang sitwasyon sa Baguio City ngayong umaga matapos itong daanan ng Super Bagyong Juan. Dahil mula sa Baguio City, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, maulan pa rin ba dyan sa Baguio? Angela, pasado alas 9 ng gabi, nagsimulang maramdaman ang pagdaan ng Super Typhoon Juan dito sa Baguio City. Nagdala ito ng malakas na hangin at ulan na naging dahilan ng pagbagsak ng ilan sa mga puno at poste ng kuryente dito. Isa ang Baguio City sa mga direktang dadaanan ng uwan. Simula Sabado, naghanda na ang syudad. Dahil nakapagputol na ng sanga ng mga puno, tuloy-tuloy ang pagdaloy ng hangin at may iwasan din mabuwal ang mga ito. Lalo na, tinatayang nasa halos 2.5 million ang mga puno sa Baguio City. Nag-ikot na rin at nakapag-abiso ang lokal na pamahalaan sa mga bahay bago pa man manalas ang super bagyo. Bandang alas 9, bumuhos na ang ulan na may kasamang malakas na hangin. Tila sumisibol pa ito sa lakas. May mga nabuwal na puno sa Governor Park Road, Camp 7, Bukaucan at Padre Burgos. May bumagsak ding poste ng kuryente sa bahagi ng Padre Zamora. Sa ngayon, hindi pa madadaanan ng kahabaan ng Padre Burgos, Padre Zamora at Mayon? pero patuloy naman ang piling. Mami, mayon daw! Bahagi ng syudad ang nawalan ng kuryente simula kagabi. Kaya naman bukas ang City Hall at Convention Center ng Baguio City simula Di ba mayon si Rabel? charging stations. Magdala lang daw ng sariling charger. Angela, patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan at hangin dito sa Baguio City. Ngunit mas mahina na ito kung ikukumpara kagabi. Sa ngayon, nananatiling nakataas ang signal number 4 dito sa Benguet. Angela? Right, maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes. Sa nakakapagpapalitan sa bansa dahil sa mas mapanahon dala po ng Super Baguio Juan kabilang sa mga saratong paliparan ng Baguio Airport. Magtatagal po yan hanggang alas 3:30 ng hapon mamaya. Sarado rin ang Sacli Airport sa Cavite hanggang alas 6 naman po ng gabi. Nananatili namang sarado ang mga paliparan sa Bicol Region na una na rin nakaramdam ng hagupit ng Bagyong Juan. Kabilang po dyan ang Bicol International Airport at mga paliparan sa Naga, sa Virac, sa Masbate, Daet, Bulan at Bao. Ilan sa mga itinuring na high-risk areas ng Nationwide Operational Assessment of Hazards o Project NOAA ang nakaranas ng pagbaha, dala ng magkasunod na hagupit ng bagyong Pino at Juan. At para bigyan linaw pa yan, nakakausap natin si UP Resilience Institute at Project NOAA Executive Director Mahar Lagmay. Magandang umaga po, Director Lagmay. Hello, good morning po. Yes, sir. Ano po ang initial assessment ninyo sa ating bagyong Juan? Well, sa ngayon, nakikita ko na umuulan pa doon sa Ilocos, kasi bandang yung bagyo. Pero simula nung November 9 hanggang, ano ba ngayon? Today is 10, kanina, madaling araw, at saka kagabi. Even in the morning of yesterday, sandali lang, nalilito na ako, maaga pa kasi. Okay, so simula nung tumataha, kahit nasa dagat pa lang yung bagyo, inuulan na ng malakas dahil nga sa lawak nung scope nung mga kamay nitong bagyong Juan. Dito sa Samar, inulan, nakita ko doon sa Sorsogon, napakataas ng ulan, napakalaki ng ulan, pati nga sa Bicol Region. Habang tumatahak ito, dumaan ito sa bandang Polillo, tumama sa Aurora. Kaya ito yung mga matataas na inulan, na matataas na ulan na tamo ng mga lugar na yan, Kabalot, pagbabaha ngayon dito sa may bandang Tarlac, nakikita ko lalo na doon sa Lingayen, malakas yung ulan. Yung mga ibang parte dito sa Cordillera, mas mababa ng konti yung ulan, pero
ay ano pa rin, mapanganib pa rin. Kaya pa rin itong dami na nakikita namin ay kaya nitong mag-trigger ng mga landslides. Opo, sir, doon sa app ninyo, kasi ina-identify ninyo yung mga high-risk areas at marami doon sa mga napangalan nyo nga ay natamaan. Ito ba ay ina-update ninyo? Meron pa bang nadadagdagan o meron na tinatanggal na mga lugar para sa ating mga manunod para alam nila kung paano gamitin yung app ninyo? Oo, bali yung forecast, updated syempre yun, di ba? Kung mayroong parating na bagyo, kung may masamang panahon, at meron ding real time dyan na sinasabi dyan saan umuulan ng nakaraang 1 oras, 2 oras, hanggang nakaraang 24. At so ngayon ay alam natin kung ano yung lubihin ng ulan at ano yung katumbas no dun sa na lokal. Mahirap i-calibrate yun from on a nationwide perspective. No? Maganda yung mga tao ay tinitignan nito. Pag sinabing ganito ang ulan, o nakikita sa app na ganito yung ulan, nakakalibrate na kung ano yung kondisyon ng kanilang komunidad. Opo, maganda po yung para sa bilang pag... Okay. Lumanag na. Kaya lang natin. Ano po ba ito? At bigyan po namin ng konting explanation kung paano ba maiintindihan ito. Yes, kasi di ba nga super typhoon at napakabilis ng ikot niya at malakas yung ihip ng hangin. Dahil doon, para natin itong pwedeng ihambing doon sa turumpo. Di ba? Yung pag iikot siya ng ganyan, may matining, no? Nakadiretsong ganyan. Pag ito ay tumama sa isang palaki, gegewang siya. So, mawala yung kanyang lakas. Yung bagyo, nung tumama sa Sierra Madre, bundok ito yung protection natin eh. So, kung yung turumpo ay tumama doon sa Sierra Madre, yung turumpo, ito na yung yung bagyo, humina siya. So, nung humina yung lakas niya, humina din yung hangin. Kaya, ang katumbas hindi ganun kalakas yung hangin noong ito ay bumabaybay na sa kalupaan puntang China Sea. Okay guys, Ito po pabor pala sa atin itong Sierra Madre effect. Tama po ba? Kung ang pabor o hindi, dapat nating pasalamatan at protektahan ang Sierra Madre kasi ito ang panangga sa mga nakakatakot na lakas ng hangin na dala ng super typhoon. Okay, salamat po sa inyong explanation. Sir, ano po ang inyong huling paalala dito sa mga ito na nakikinig talaga sa inyo at nag-aantabay sa inyong mga update? Ayan, paalala ko lang sa mga kababayan natin, hindi pa po tapos, nakikita ko po na malakas ang ulan doon sa bandang Ilocos. Kahit po kung pagdaloy po ng tubig ay ay hindi pa tapos, no? Kung ang ulan ay nangyari sa kabundukan, dadaloy ang tubig minsan isang araw bago dumating sa inyong lugar. Katulad nito, nakikita ko sa Nueva Ecija, malakas ang buhos ng ulan, bababayan, papuntang Pampanga River. Siguro bukas, papunta na sa Pampanga at Bulacan yung tubig na yun. Kaya mag-ingat po tayo, hindi porke tapos na yung signal number, hangin po ang ibig sabihin doon. Ang pinagpipreparahan natin, lakas ng hangin. Meron pa pong tubig na dadaloy at kung malaki po yung watershed na tinatawag, ay baka bukas pa umabot sa inyo. Kaya ingat po tayo, subaybayan, makibalita, pakinggan ang mga sinasabi ng otoridad, lalong-lalo na yung Pag-asa at saka FDRRMC. Sir, mag-ingat din po kayo. Maraming salamat. Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lamay. Mga kapatid, huwag po kayong maalis. Magbabalik pa ang special coverage sa pananalasan ng Bagyong Juan ng Good Morning Kapatid. You're just my baby. You're just a baby, ladies. Sunsilk Strong and Long with aloe vera, biotin, and castor oil for hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. I said you're just a baby. Dahil kumpleto tayo, naghanda ako ng paborito nyo. Mas
buo ang sarap with Nor Cubes. Buong buo ang meaty sarap. Oo na ang Pasko sa pansit. Spaghetti ko. Sarap ito. Galing talaga. Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO Executive Optical. Love your eyes. Christmas season is finally here. May mga naninibago, may Is this nasasabik, ready? at may abala pa. Pero Okay. kahit magkakaiba ang Pasko, magagawa nating creamy special ito. May you have a special handaan with Lady's Choice. So right the Regular last hair care answer. can't prevent it. Skincare can. New Dove Turbo Scalp with skincare There we ingredients. go. Rebuilds the strength of your scalp barrier for up to 100% dandruff-free hair and 100% less hair fall. Nandito na ang totoong number 1. Ako at ang CDO Fantastic Tocino. Gawa ito sa 100% young pork, kaya may tamang lambot at sarap ng tocino. While they're eating, I'm gonna add some more because I forgot. CDO. Amoy favorite sa. Dahil kumpleto tayo, handa ako ng paborito nyo. Mas buo ang sarap with Nor Cubes. Buong buo ang meaty sarap. Oo na ang Pasko sa pansit. Adobo. Spaghetti ko. Sarap ito. Galing talaga. First day taping. Oo, may last day ng buhok. Sunsilk with active infusion. Ang lemon oils, vitamins, at proteins para always smooth ang hair na may mga nakakagigil. Walang makakapigil. Action! Sunsilk with active infusion. Sa sunod-sunod na mga sakuna at kalamidad, sa pinuno ang hiyaw ng ating mga kababayan. Sa panahong tayo-tayo lang ang magdadamayan, walang maliit o malaking tulong para sa sabay-sabay na pagbago. Kaya naman laging bukas ang Alagang Kapatid Foundation Inc. para sa inyong mga donasyon. Ngayon pa lang, maraming salamat po. Ted Philo at DJ Chacha, Monday to Friday, 8 p.m. sa RPTV para sa Pinoy. Publiko serbisyo hatid sa inyo na Wanted sa radyo, live tayo ngayon sa Rapid Tulfo in Action. Mabilis na pagsuporta at saka aksyon. tutulong din po kami. Wanted sa radyo, dito lang sa RPTV para sa Pinoy. Tara sa masayang tanghalian, kasama ang tabarkad sa Eat Bulaga dito sa RPTV para sa Pinoy. Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Kabilang sa mga hinagupit ng Super Typhoon ang Pico Region. Kaya sa lalawigan ng Albay, maagang inilikas ang mga presidente. Para po sa update, makakausap natin si Albay Governor Noel Rosal. Masahay ng aga po, Go. Magandang gabi, Angela, at lahat ng mga nakikinig sa atin. Opo. Go, kumustahin lang po namin ang lagay po ninyo dyan sa Okay, you can Albay. go. Maulan pa rin po. Yes, Angela. You can go play on your iPad. But just for 1 hour. Talaga yung grabe. Okay. Pero yung Eastern Seaboard ng Albay, gaya ng Tabaco, Pili, Malilipo, yun talaga ang naging signal number 4. Gonna play Roblox with my best friend. Because of the heavy rain saka yung hangin. And so far, Oh my God. nasa clearing operator na tayo, almost 100% na passable yung mga kalsada sa Albay. Yung power na lang, we are just started kagabi, the restoration, and we're now almost 20%. Golf, tama po ba yung mga areas na binaha po dyan sa Albay?
dahil po sa dami ng tubig ay nag-trigger po ng lahar? May mga portion tayo like in Ginobatan and sa Legazpi medyo wala. And kasi yung ulan talaga doon sa First District, yung eastern which is malapit doon sa mata na dumaan din sa Katangwakan. So sa ngayon po, ilan po yung ating mga kapatid na inilikas po sa kanilang evacuation center? Yes, Angela, I would like to comment yung mga LGUs talagang pag-albay, talagang iba magtrabaho sa Can we call it scrap my 77,290 families, no? Sa mga evacuation centers, no? Pero nakating naman tayo ng zero casualty and no missing. So, Calling bestie. bestie. Reported missing or zero casualty. Hey Siri, call bestie. Calling bestie. Doon sa mga low-lying areas, mga lahar doon at saka yung mga Hi bestie. landslide areas. Hi. Kung ganun nga po, I hope it stays that way. Wanna play At Roblox? wala naman po sana talaga Sure. nawawala po ng mga I'd love to. And of course, meron din po ba tayo mga estimate? Okay, what game should we play? Sa damage po sa Let's play this new game called 99 Nights. It's very popular. Oh, okay. Okay, let's join the server. 2 players. This big one is trying to get in. Even po yung Yeah, we area should sa help him. lahar, 3 player. Okay. Wala yung mga panin, nandun lang yung mga kalkala dapat Wow. tayong mga Okay, bestie, let's join it. pagsubok po sa mga kapatid natin na in-evacuate natin. And Oh wait, I've played this before. Save. I thought you didn't know. I have a little bit of classes. I have 10 classes. Yeah, I have 10 classes and 104 days. I guess I'm powerful. And I was told by the National DFWD sa tulong ng National Hey, Mama, what? What in the world? Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Albay Governor Noel Rosal. Okay, bestie, let's play. Why did you make it 5 players? I don't know. Sa Santiago City, nasa frontline ng balitang yan. Si mobile journalist Mary Mon Reyes. Mary Mon, kamusta naman ang sitwasyon dyan? Andre, kahit humina ang bagyong uwan, may banta pa rin ang pagbahagi Wow. sa Isabela. Dito kasi ang bagsak ng tubig I'm mula gonna sa get the Paucalis, cold. Nueva Vizcaya at mga kalapit na probinsya. Lalo nakataas din ng orange heavy rainfall warning dito. Malakas na ihip ng hangin at pabugso-bugsong ulan naman ang patuloy na nararamdaman sa ngayon dito. At sa paglilibot natin Steelers. sa Isabela, nakita natin na marami rin mga natumba o nabilis poste at linya ng kuryente dahil sa malakas na hangin at Bro, can you stop? I hate this girl. Bestie, this girl is stealing my key. Dahil mas pahirapan daw ang paghanap ng matutuluyan kahit pa sa mga evacuation center. Kaya ang diskarte nila, ilalagay ito pag bumagasa ang baha. Sa ngayon, hindi pa rin madaraanan ang lahat ng overflow bridges kabilang ang Abang I need the chairs. I need it to just gonna put it in the fire. Oh, okay. Magkakaroon din ang kalantan ng pagbubukas ng spillway gate ng Magandang ngayong araw simula alas 7 na umaga. Andre, sa ngayon dito sa kinatatayuan natin sa Barangay Mabini, Purok 2 ng Santiago, Isabela, maramihan sa bahay dito makikita ninyo na tabunan ng tiranang bahagi sa kasama ng mga puno, maging yung linya ng kuryente, mga nakasabit na kalanditing na. What in the world is she killing? Good axe. Seriously? Talaga good sa. Not a good axe. Dito sa main road dahil kapag ka umapaw na ang tubig mula doon sa ilog sa likod nitong barangay, asahan daw na maaari sa loob ng mga minuto, kaya naman ng isang oras, makikita na natin aapaw na dito ang kaya ang siste dito A ng few mga residente, iaangat na yung kanilang mga gamit, babalutin na nila, o kaya naman kapag ka nagkaroon na talaga ng pagtaas ng tubig
tubig baha dito, ilalabas na nila at mananatili muna sila hanggang dito sa labas hanggang Mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat, mobile journalist Nevimon Reyes. Humina at nasa-typhoon category na ang dating super typhoon Uwan. Hanggang kailan ito mananatili sa bansa at pagdibibang lumakas ito muli. Alamin natin yan kasama ang ating meteorologist weather dito Alvin na How are you doing, Madeline? Good morning, Mami Chigia. Good morning, mga kapatid. Balikan natin itong dinaanan, itong bagyong si Juan. Yan po ay unang nanalasak dito sa itaas na bahagi. Dumaan po yan sa itaas na bahagi na Catanduanes. Kasi namin unang pagkagupit itong bagyong Juan. After yan, tumawid po yan dito sa eastern section. Sa itaas na bahagi din ng Bicol region. Ako saan naramdaman din natin dyan ang malalakas na hangin at malalakas na pag-ulan na dulot nitong bagyong. Eastern section Quezon, dyan sa eastern section Pulilo. Kung saan nagdulot naman yan ng malawakang storm surge. Okay. Eastern section natin. But I have lots of fuel on my can. In my sack. Same. Mali at kasiguran ng Aurora as a super typhoon. So dyan po natin yung ating unang landfall dito po sa bagyong si super typhoon. May po yan sa Northern Luzon at lumabas nga dito sa may West Philippine Sea ng Ugaga, Bayan, Pacboy, After po niyan, dumaan dito sa ating mainland Luzon, yan po ay nakitaan natin ng pag-ina. Pero again, nasa typhoon, kategory pa rin po yan, malakas na bagyo pa rin po yan, na may tagday na lakas na hangin na nasa 150 km per hour, malapit sa kanyang gitna, at minsan may mga pagbugsong umabot sa 230 km per hour. Ito po ay patuloy ng lumalayo sa ating landmass, kalupaan, sa bilis na 25 km per hour, west-northwest, papunta dito sa kalagitnaan ng West Philippine Sea. Pero again, napakalawak pa rin po ng sirkulasyon nitong bagyong si Juan, 1,600 po. 1,600 kilometers po ang kanyang kabuuan diameter. Kaya kahit nasa labas na po yan, or kahit nandito po yan sa may West Philippine Sea, ramdam pa rin po natin ang kabugsong-bugsong hangin yan. At nag-i-extend pa po yan dito sa ilang bahagi ng Visayas. Sa ngayon, nabukas natin mga pagulan sa malaking bahagi ng bansa, pero possible pa rin po ay yung ating mga heavy at kung minsan intense rains, o yung ating 100 to 200 mm sa pagulan dito po sa mga areas ng La Union, So much fuel in my inventory. malapit sa Gitna Center, itong bagyong si hanggang dyan, kasi doon po yung mga katamtaman at kung minsan malalakas sa pagulan sa mga areas ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, kasama po dyan ng Payao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Itugaw, Batanes, kasama po dyan ng Cagayan, Isabela, Manito, gusto po ilang bahagi at dito yung bahagi na. At yan muna ang ating italakay dito sa pagkawin ng PCB. Ito Alvin, ako very welcome din yung balita mo. Ito yung mga ilang sitwasyon na ayaw natin ng super. Gusto natin typhoon lang. Pakiulit nga pa, paano nga ba natin intindihin na Tito Alvin na humina na ang yung Juan? Yes, Mami. Kasi nga, yung ating bagyo ay dumadaan dito po sa mainland o dito po sa central or northern Luzon. Since malawak na kalupaan yan, gaya ni Dr. Langla, humihina talaga yung ating mga bagyo dahil nade-deprive po yan ng kanyang lakas. Yung ating mga bagyo ay lumalakas pag nasa tubig, pero pag nasa lupa po yan is na nade-deprive yan ng moisture at mga katubigan at ng init ng tubig. Kaya humihina talaga yung ating mga bagyo. Unlike sa mga bagyo po na dumadaan dito sa Visayas, nakikita natin yun ng paghina pag dumadaan sa Visayas yung ating mga bagyo. Pero since pulo-pulo yan, meron pa rin tayong mga nakukuha mga lakas mula doon sa tubig. So humihina pero kakaunti lang kumpara sa mga bagyo na dumadaan dito sa Visayas. Yes, Tito Alvin, pagdating sa mga landslide at flash flood, meron mga dapat masibayo paghina. Yes, Mami Chinky, yung ating mga areas na prone sa mga flash floods and landslides is yung mga areas na malapit sa mga kabundukan at yung daanan ng mga tubig na nagmumula sa mga kabundukan. So, usually yung ating mga bagyo na dudulot po yung mga pagulan is mas malakas po yung ating mga pagulan doon sa side na kung saan nakatapat yung ating hangin. Dahil doon sa ating tinatawag na orographic lake. So, mas nagkikreate po yan ng mga pagulan. At yung ating mga pagulan ay hindi nabubuhos sa ating mga bundok. Pero, yun nga, may mga areas po tayo. Kaya yung areas ng Tulidero, Palayan, kanina, sinabi sa areas ng Isabela, ito yung areas na low or medyo mababa. At wala pa po doon yung ating tubig. Siyempre, yung galing po yan sa bundok.
So nagtatravel pa po yan. Kung humihina yung ating mga pagulan, it's possible na po yung ating mga floods and landslides. Ang maliban dyan, since nagkaroon tayo ng mga pagulan dyan, na dumaan nga dito kahapon, at yung mga nakarang araw, ay nagiging saturated yung ating lupa. Na kung saan mas lumuluwag po yan at mas madaling bumubuo. Yung ating mga chances ng mga landslides, may mga ganito tayong klaseng pagulan. At although ngayon yan is hindi na, or nababawas ng mga pagulan, saturated or madali nang bumubuo yung ating lupa, is tumataas nga yung ating chance ng flash floods yan at landslides, kahit kakunti na lamang po yung ating inaasang pagulan. Kaya ngayon, mag-ingat pa rin po tayo sa mga possible na landslides po. Lalo na sa mga kabundukan, areas ng Benguet, Baguio, at mga kabundukan dito sa Cordillera, kasama na po dyan. Ito Caraballo Mountain Range. Sige, Tito Alvin, pakuli lang ninyo nabanggit yung meron pang high-risk areas. Yes, Mami Chiki, yung ating storm surge, kadalasan yan po ay nagmumula doon sa low pressure o doon sa ating bagyo or sa pinakamababang pressure ng ating bagyo. Naranasan po yan dito sa eastern section ng Luzon since dito dumaan yung ating bagyo. At siya ay nasa super typhoon. So, nakakita tayo ng malaki o malaga ang storm surge. Pero since nakakawid na po yung ating bagyo, nandito na po yan sa LJ almost died, girl. storm surge ay nandito na lamang po sa coastal waters. Girl, Rusty, where are you? Oh no, she left. Okay, we're just gonna play that. Humihina yung ating bagyo, tumataas ang konti yung pressure dyan. Ibig sabihin ko yan, minimate din yung ating balita ng storm surge. Para yung may tayong dagat ng Ilocos Region, sa mga possible lang na alon ay hulot nitong bagyong Iwan, pero bumabagsak po yung ating chance ng mga storm surge. Maraming salamat sa iyo, Weather Tito Alvin. Ano naman po lumita sa mga residente sa Lawag City, Lagot, ang nalasa ng bagyong Uwan. At kahit wala sa Lawag, kasi mga ng balitang yan, mobile journalist Francis Rivera. Francis, kamusta na ba ang information dyan? Nandiyo sa play na subscribe. Francis, hindi na namin kung bakit nakamute Like kaya ito rin. Francis. A bad idea. I think it's Francis, yan. Andre, nagpatupad ng force evacuation sa ilang mga lugar dito sa Lawag City bago pa man manalasa itong super bagyong Iwan. Tulunan na natin na ito mga plywood ang paligid ng Kapitolyo para maiwasan mabasa ng mga salamin nito. Sa Barangay Gabo, tumigil na sa mga pangingisda ang mga residente. Mas pinili nilang iika sa kanilang mga bangka sa matataas na lugar. Nakastandby naman daw ang mga rescuers sakaling may mga kapatid tayong datis na mga apektuhan ng bagyong Iwan. Andre, sa pagbabantay natin sa buong magdamag, tanging malalakas na hangin na sabay itong pagbusong Pagugulaman daw, Daddy. Pagugulaman sa kala natin ngayon. Ewan ko ba dyan? Lugar dito sa Lawag City, Ilocos Norte. Yan ang dito, Andre, palit sa inyo dyan. Maraming salamat live mula sa Lawag City at mag-iingat kay John Mobile journalist Francis Rivera. Sa aming pong pagbabalik, mga puno at poste sa Isabela na buwal at mabigay dahil sa epekto ng super bagyo. At alamin po natin ang sitwasyon sa oras ng paglandfall noon ng bagyong Uwan. Hindi po kayo maalis. Magkabalik pa ang special coverage sa palalalasan ng bagyong Uwan na Good Morning Kapatid. Dahil kumpleto tayo, handa ako ng paborito nyo. Buwang sarap with good news. Buong buwang meat sarap. Sarap ito.
aloe vera, biotin, and castor oil for hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. Amazing! Christmas season is finally here. May mga naninibago, may nasasabik, at may abala pa. Pero kahit magkakaiba ang Pasko, magagawa nating creamy special ito. May you have a special handaan with Lady's Choice. Dahil kumpleto tayo, handa ako ng paborito nyo. Mas buo ang sarap with Roy Cubes. Buong-buo ang meaty sarap. Sarap nito. For years, I was a sweet girl. I'm not that girl anymore. For every transformation, I need booster treatments with amino keratin for up to 48 hours softness and smoothness. New Repair Booster Treatments. Kanila na ang bright skin. I want Vita Brighter Skin. Oh my god, why would you die? Oh yeah, I forgot my bestie's not here anymore. 7 days. It's giving. Is that Isabel? I know, No. right? Ha? No. Bro literally left. Dahil kumpleto tayo, Seriously. handa ako ng paborito nyo. Mas buo ang sarap with Roy Cubes. Buong-buo ang meaty sarap. Galing talaga. After every challenge, you bounce back stronger. Now your damaged hair can too. New Dove Peptide Bond Repair. With bioprotein care is peptide complex. Reconstructs up to 90% of carbon skin. For hair reborn 20 times stronger. New Dove Peptide Bond Repair. Nagdulot din ng pinsala sa mga bahay at istruktura ang storm So I'm making a surprise guys. dahil mula sa Baler, For Aurora, sa watching left. frontline, pagkakahan si Mopal Journal, Evan Palite. Kumusta dyan? Sila malalakas na hangin na may kasabay pang buhos ng ulan bumayo dito sa probinsya ng Aurora. Para makayeho, nasira ang mga solar panel at nagkalat ang mga debris sa mga kalsada dahil sa malakas na hangin. Ilan lang ito sa mga epekto idinulot ng hagupin ng Super Typhoon Juan sa bayan ng Baler. Pati nga ang alunod ng mga bahay hindi pinaragpas ng malalakas na hangin. Nag-mistulang ang ng Baler kagabi, walang makikitang tao sa mga kalsada habang nakasara din at pinagkat pa ng mga plywood ng mga susmento para mapigilan ang pagkapasag ng mga salamin. Ilang oras din ginagupit ng bagyo ang bayan kaya maraming residente ang nagpalipas ng gabi sa mga evacuation center. Marami sa kanila ang hindi nakatulog sa habang patuloy na ang ulan sa labas. Ayon sa huling ulat mula sa Aurora Provincial Government, mahigit 12,000 individual ang matumbas ng 3,000 pamilya sa lukuyang nasa evacuation center. Andiyan sa mga forest service patuloy pang tinitignan ang tawag ng mga nasirang bayan at infrastruktura habang wala pang natatalang casualty sa paghugupit ng bagyo rito sa Aurora. And actually, sa mga orthopedic ko kayo iikot, no, habang nandito tayo
beachfront, no? Dahil ito yung isa dun sa mga naapektuhan nung storm surge kagabi. Okay, back camera tayo. Ayan, makikita natin dito sa may beachfront. Ito, makikita natin ilang debris na dala nung malalakas na dito ang parting ito ng walkway dahil dyan ito tama kung i-roll lang mga angat yung tubig o nabungkal din yung ilang mga makalbang si Angela. Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Uminaman po ang bagyong Uwan, nakataas pa rin ang storm signal warning number 4 sa ilang probinsya sa Luzon. Kabilang na po ang lalawigan ng Pangasinan. At para sa update, makakausap po natin live si Pangasinan Governor Ramon Guico III. Guys, I mean bestie. Yes, good morning. Gov, kamusta po ang sitwasyon ngayon dyan sa Pangasinan? Lalo na sa... I mean, yeah, guys, because bestie. Really affected yung coastal area sa north part of the province. Don't worry, I'm coming to save you. Opo. Gov? My teammates. Yes, hello. Ano po mga bayan yung mga lubog po ngayon sa... Oh, okay. Bakit yung nga po yung mga affected talaga yung mga nasa coastal area? Kasi ano po yung mga... Ito po yung ito yung Lingayen, Bilmalay, Dagupan at San Pablo. Yung mga nakatira po sa mga coastal area, sila po yung apektado ng gusto. Kailan po inaasahang uhupa kaya? Well, I hope within the day or until tomorrow, uhupa na lahat to. Sir, yes, go. Yeah, go. Maybe we have a number ng mga residential ligtas na nakalikas po sa meron po sa Ako. Oo. At so, alasin ko po ng umaga, November 10, ang mga nailikas po sa mga evacuation sites ay mga 24,000. At least, pero ito na sila po natin tumakas sa itong numero ito. Sa kung magiging po ito, kasama po ang sinan ng Dagupan. So, magiging po nga, mahigit sa 34,000 individuals. So, nakakayos po ito sa lahat ng mga kapitito na Bumali at sa natin Dagupan. Sir, kailan po kaya maaari makabalik sa kanilang mga tahanan, yung mga evacuees po? So, kaya nga po, pwedaan at sa government sa office ng probinsya. Ibang tagal ay pa-assess po natin, makapag-linis po tayo, maitaayos natin ang ating mga lugar. At ang pinaka importante po dito, no, ay magkaroon tayo ng oras pagkakataon sa post-calamity recovery measures po natin. Opo. Gov, may napaulat po ba tayo mga casualties, nawawala, nasaktan sa buong lalawigan po ng Pangasinan? Sa ngayon po, wala po reported na casualties. Nananalangin tayo na manatili po walang reported na casualty or injury man lang. Opo. Huling mensahe nyo na lang po sa mga kababayan po natin, mga kapatid natin, mga Pangasinense. Gov? Sa ating po mga kababayan sa lalawigan ng Pangasinan, unang-una sa lahat, dumaan tayo sa matinding kalangitan ngayon. Pero salamat sa ating dasal at sa ating preemptive measures ay na-minimize natin kung meron bang mga injuries na report, na-minimize po natin. So nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga DRRMC, sa mga LGU at saka sa probinsya at lahat po ng mga ehensya na nagtulong-tulong po, no, para sa masaayos po natin yung ating mga rescue operations at yung mga measures po natin.
So sa ating mga kababayan, of course, manatili po tayong alerto. Hindi pa po tapos ito. At manalangin po tayo. So, tama. Kapit po. Sunsilk Strong and Long with aloe vera, biotin, and castor oil for hair that's 3 times stronger and as it grows long. Mas buwang sa Window New. New Dove Peptide Bond Repair. With Bio-Protein Care plus Peptide Complex. Reconstruct up to 90% of hair bond strength. For hair reborn 20 times stronger. New Dove Peptide Bond Repair. Our best ever idol hot dog. So juicy, so sweet and fat. Nawawala yung Crocs ko, te. Pilot at DJ Chacha, Monday to Friday, 8 p.m. sa RPTV. Para sa Pinoy. For years, I was the sweet girl. I'm not that girl anymore. For every transformation, I need new Cream Silk Repair Booster treatments with amino-keratin for up to 48 hours softness and improvement. New Repair Booster treatments. Christmas season this year. May mga naninibago, may nasasabik, may at magkakaiba ang Pasko. Nagawa natin creamy special ito. May you have a special handaan for ladies first. Dahil kumpleto tayo, handa ako ng paborito. Uy, kita! Yan na, happy na birthday mo. Ano na yung bublo ng candle? Galing talaga. Dandruff and dry hair? Switch to Sunsilk Anti-Dandruff, a 2-in-1 solution with tea tree oil and aloe vera to remove dandruff para healthy, smoothen hair. Ganda dandruff na healthy, smooth hair pa. Sunsilk. Ay, nag-birthday ka pala ka na sa Nancy. Oh, ma'am. Ay na. So, password ko. Uy, kala ko sandukan yan. Sa'yo pala. May babies yan. Babies. Kaya niya yan. Diba? Birthday mo. Inklusive ng mga balita, mabilis na ihahatid sa Shotline Express dito sa RPTV para sa Pinoy.
kami, pambabae yung nawawala. Hindi yung sapatos ni Mark. Mas mahal yung sapatos ni Mark. Naglalakihang mga alon ang naranasan sa Tanza, Cavite dahil sa Super Bagyong Juan. Kinangod na ang gamit ng ilang residente sa tabing dagat. Dahil mula sa Tanza, Ina kong Paupo. Ina, kumusta na ba ang sitwasyon dyan? Hinahabol ako. Ah! Hinahabol ako ng aso. Mami, wait lang. Hinahabol ako ng aso. Sa dagat. At andito tayo ngayon sa Amaya Elementary School. Okay. Kung saan ito ang nagsisilbing evacuation center dahil halos nasa 8 Nandun pa pang second back. na nandito ngayon. Kulang yung ano ko. Mami, 8 a.m. Dito sa Tanza, Cavite. Sinibantayan ng malakas na ulan, kaya halos mag-zero visibility sa lugar. Pinalipis na ang maraming Kasi tati naman yung bagitis dahil kay Sierra Madre. Nabasag niya yung ayop na ano. Pag-abiso, kaugnay ng preemptive evacuation. Higit 200 pamilya o katumbas ng 50,000 individual na ang lumikas dito sa Amaya Elementary School. Halos Pangasinan. Aurora. Kung kariyera yung nito sa ano, Pangasinan. Ano pa yun? Nakita ngayon sa online kasi pinapatanggal nila yung mga mining doon. at inanod ang kanilang mga gamit. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Wala na. Nadala sa dagat. Wala kami na ano ng mga gamit. Kaya nga gusto kong Malaki naman ako. Sorry na nakalambot masyado kasi naglalabas si Mami. Gusto ko nga niliyo. Okay lang. Gusto ko malambot. Ano malambot? Dali-dali Parang na tamay. nila ang buti na dumadaing na manganganak na siya. Habang Mabaw, naka-cellphone habang nagre-report. Ma, pera muna ako nito ha. Saglit lang ha. Mag-chat lang ako. At agad silang rumisponde para dali sa ospital. Hindi naman to si ate. What in the world happened here? Sinilis na Magulang siya pasok. ng na bagyo o super naguluhan. Ito ang kanyang first baby. May 40 na At sa pag-ikot ng New Star, nag-list ng parking space na ang kahabaan ng kalsada ng Antero Soriano Highway. Doon na ilang sa ating samaki. Angela, Nabasa daw yung mga monkey, ma'am. sa mga residente na ninirahan dito sa Tanza, Cavite na makinig sa aviso ng LGU at gayon din sa pag-asa, maghanda ng emergency kit at gayon din huwag iwanan ang mga alagang hayop. Angela, Ang tuwa ka na niya. Paano pag mamamatay na? Maraming salamat, Nina Ong Paupo. Tulong po sa bahagi ng barangay sa Nabota City, Sabay. Dahil mananalasa ng Super Bagyong Juan. Lumala pa ang baha sa Pangasinan ng Ike sa barangay Bayan South. At bawat pala sa Nabota City na sa frontline. Lagi namang sila diki din sa... Hanggang saan mapaadan. Ma, pera ang kailangan ko. Bye, guys.